Hello, okay. Maraming po salamat. Kaya po natawag po tayo sa ating first time visitors. Maraming po first time visitor ngayon. Una ay nakalim po muna lahat. Lahat na nakatayo. Okay, ano po, hindi po malaman yung first time visitor. Kasi nakamas kayo lahat, hindi po makikilala eh. Sino po first time visitor? Dito po sa kanan, may first time visitor? Wala? Wala po first time visitor. Dito po sa kaliwa, sino po yung first time visitor? Pakitayo nga po. Ano po pangalan nila? Si Jasmine. Okay, maraming salamat po Jasmine. Welcome ka sa amin. Okay, so next. Pwede po ay makilala ang iyong pangalan. Sige, next. Pakitayo at pakipagdalo ang pangalan mo. Oo, kilala ko naman kayo lahat, pero sige kayo makilala para makilala nila. Okay. Oh, yan. Super. Pangalan yung anak ni Pastor Ajun. And then, Sophie. Ayan. Siya yung pangalawang tulungan. Pangatlo. Si G. Okay. Tatlo lang sila Pastor, ano? At parehong babae. Sana magkaroon pa ng lalaki. And then si yung hindi bunso yung Dina. Pangatlo. Ayan, si Rich. Okay, salamat. Ito yung bunso. Ito na talaga bunso ni Ma'am Dina. Ayan, sige dyan. Okay, so tayo lahat po ay waitan po natin sila ng welcome song. There's a welcome here. Tayo po lahat ay tumayo. Pero huwag na lang muna tayo magkamay-kamayan. Siyempre, kaway-kaway na lang. Okay? Awitin po natin. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. A welcome here. There's a Christian welcome here. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see you, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Tagalog. Di kaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Di kaya ng buhay kung siya'y manunobos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay gagamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Isa pa, tatagdagan natin ng isa pa yung awit natin. Kaming lahat ay nagaganap. May bisita kami ngayong umaga. Okay? Kaming lahat, sing. Kaming lahat ay nagaganap na makasama sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Isa pa, at dapat nakangiti naman kung totoo talaga na nagagalak tayo. Ay, nakikita. O nga, ngiti-ngiti na, no? Ngiti-ngiti na, kaya lang hindi nakikita. Okay, sige, ulitin natin. Kaming lahat, sing. Kaming lahat ay nagagalak na makasama pa sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala
So, hindi na po tayo magkakuha ng ating testimony. Siyempre, medyo din na tayo ng konti, no? Para siyempre mamaya ay para mabigyan po natin ng time yung ating speaker. Kaya hindi natin napakilala pala yung Mrs. Pastor John. Mr. Dayan, ano. Pero dito kasi matagal na yung mga pupunta, siyempre. Baka mamaya, magagalit ito sa akin. Si Sister Dayan pala, yung mami nung tatlong magagandang mga anak ni Pastor Jim. Yan, pagkama po natin. Amen. Salamat. Okay, pakinggan natin yung, anong kain natin? Yung nauna. Yung nauna. Sigaw na natin yung nauna. Mas excited tayo kasi gusto natin marinig yung bisita. Siyempre, si Maldina pala, gusto natin marinig. Diba? Oo. Kaya kasalanan talaga ng mga umabsent, no? Na hindi nila marinig. Yes, Mr. Dina na umawit. Talaga mabuti naman na umulan kasi masikip tayo pag nandito sila lahat. Okay? So siguro unahin natin si Ma'am Dina. May solo siya siguro. O kayo una mag-special ako. Ma'am, may backup pala. Solo lahat sa amin. Solo lahat.
Jesus, hold my hand. Let me travel in the light, even that I may see the blessed way. Keep me that I may behold me, and see redemption someday. I will be a soldier brave and true, and never burning take a stand. As I onward go and daily meet the full blessed Jesus, hold my hand. Jesus, hold my hand. Oh, say, as I hear every heart through His hand, His Spirit, and find me by Thy Sacred Heart. Hear my ear, behold me, Lord, hear, Lord, look down on me. When I kneel in prayer, blessed Jesus, hold my hand. Blessed Jesus, hold my hand. As I heed every heart, through His life, His Spirit, and find me by Thy saving heart. Hear my heart, behold me, Lord, hear, Lord, look down on me. When I kneel in prayer, blessed Jesus, hold my hand. I kneel in prayer, blessed Jesus, hold my Amen. Wow. Wala na, more? Amen. Thank you po. Kita mo lang yan. Hindi ginulat tayo ni Mandita. At mamaya-maya naman si Jan naman. Mr. Trader. At si Aling Marie. Marie. So, purihin ng Panginoon, ano, sa biyaya ng Panginoon kay Sister Marie, na pinagpipray natin, nakita natin yung kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Talaga, hindi mo makawalan ng kapangyarihan ng Panginoon. Okay, awit muna tayo ng isa, tapos ay saka natin ang may kung sige, isa pa. Ay, awit muli tayo ng isa. Tayo muli tayo lahat. Trust and obey. Ready? Sing. Kung tayo'y mamuhay ayon sa patuloy ng Diyos ng Kanyang salita, siya'y sasatin kung ating susundin, anong tayo ay magtiwala. Magtiwala.
Amen. Okay, ngayon po ay dadako pala tayo sa ating wala na iba pa rin takuan. Kaya nga pakikinig na natin ang salita ng Panginoon. So, ang ating speaker ay karamihan sa inyo, kilala nyo na ito kasi ilang beses na ito na naging speaker natin doon sa Barangay Tayo. Diba? At doon din sa para sa Telesuster, no? Napagsalita din pala kayo doon. Talagang idol ka namin. Kaya, puri ng Panginoon na salamat po kami na kasama ka muli namin ngayong umaga sa buong pamilya mo. Kaya masaya po kami na kasama ka namin. So ngayon po ay ngayon po tayo lahat at tawagin po natin ang ating speaker, Pastor Glenn Salcido. Okay, upo po muna kayo lahat. Maraming salamat po at magandang umaga muli. Good morning. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang mula sa simula ay nasusubaybay ko rin po kayo. Pag-pray niyo po, by next month, January, ay magsisimula din po kami ng aming pong building construction dahil sumisikip na po kami. Isang magandang problema, ano po. Ngayon pong pandemic ay marami pong mga taong depressed at opportunity po para sa ating mga mananampalataya na samantalahin yung pagkakataon. Hindi po naging hadlang yung pandemic situation natin para hadlangan yung ating pong mga layunin para sa Panginoon. In fact, naging mas maganda nga ho eh. Challenge ko po yung aming pong mga young people na through social media ay kaya ho nilang mag-solving. Kasi halos hawak ng mga kabataan ngayon cellphone. Diba dati pagpunta mo sa bahay, wala. Nasa galaan ngayon dahil hindi pwedeng gumala. So madali silang mahuhuli through sa social media. At ginagamit namin yung social media para sa soul winning at ngayon nag-come up kami ng isang lesson. Kasama ko po yung kaibigang pastor sa Mauban, Quezon. At ang aming pong target ngayon ay aabot kami ng 50 Bible studies lamang. Opo. At ipakita natin sa kaaway, mga kapatid, na hindi ho mahadlangan yung layunin ng Panginoon kung bakit siya naparito. So, we celebrate Christmas, di ba? At some of us, sa lalo mga unbeliever, ay they were celebrating the season and not the reason. Dapat sa ating mga nampalataya, sineselebrate natin yung reason kung bakit may Pasko. Di ba? So, minsan ay mentality pa lang ng Pasko ay mali na yun. Di ba? Mali na po. Una ay, sino ba ang may birthday pag Pasko? Sabi nila, si Jesus. O dapat ang focus mo, paano mo mariregaluhan si Jesus? Hindi ikaw mag-birthday, ikaw nag-expect ng regalo eh. Di ba? Nag-expect tayo ng regalo, hindi naman natin birthday. So dapat yung focus natin, paano natin mapasaya yung celebrator? Okay, alam natin, hindi naman natin dinideny, hindi natin kayang i-deny na si Jesus Christ ay sinilang. Bagamat alam natin hindi totoo na December ay pinanganak ang Panginoong Jesucristo, pero hindi natin kinukontra yun. Ano po? Kasi mahalaga sa atin, ipinanganak siya. Hindi para makipagdebate pa doon. So sa lahat, yung proof ng mga i-analyze natin kung anong pangyayari sa Middle East kapag ganitong season, di ba? At now, ang gusto ko po ay po-point out doon, ngayong Pasko ba ay nanagdaan ay napasaya kaya natin ang Panginoong Jesus na isinilang.
Okay, nung nag-celebrate tayo ng Pasko, ay siya ba talaga ang sentro ng Pasko? At dapat, masarap nga po magpahayag, magbahagi ng salita ng Diyos pag Pasko kasi hindi na mahihirapan tayo. Bungad pa lang, di ba? Pag sinabi natin, Merry Christmas, kapanganakan, Christ Mass, Christ birth, di ba? Kaya kinukorek natin kasi mga baguhan pa lamang, doon pa lang sa pagbati mo ng Christ Mass, huwag mong gawing X yung Christ kasi pag nag-check ka ng papel, pag mali, lalagyan mo ng X, ibig sabihin wrong. Diba? Pag nagpakilala ka, ayan, X ko yan. O, pangit, diba? So si Kristo pang napili mong lagyan ng X. Sabi mo, grabe naman si Pastor. Maliit na bagay lamang yan. O, saan ba nagsimula yung malaking bagay? Sa maliit na bagay. Diba? So, kailangan natin iayos yung ating pong sa terminologies pa lang na ginagamit natin, dapat kinokorek na ho natin, mga bata pa. Kasi kalalakihan nila yan. Marami kasi tayong ang Pilipinas ay hindi Kristiyanong bansa. Ang Pilipinas ay reliyosong bansa. Pinakamaraming reliyon sa Pilipinas matatagpuan. Philippines is not a Christian country. Okay? Philippines is a religious country. Malaki pong pagkakaiba ng isang Kristiyano sa reliyosong tao. Ang reliyosong tao, simba ng simba, mura ng mura. Hindi naman nagbabago buhay. Ang Kristiyano, yun yung binagong buhay ni Kristo. Okay? Therefore, if any man be in Christ, sabi ng 2 Corinthians 5:17, okay, may proof, di ba? He is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are become new. So may proof. Ang tao na talagang na kay Kristo, simple lang, kapag ka yung pitse, lagyan mo ng kape, pagbuhos mo, anong lalabas? Kape. Siyempre, hindi nyo kayang sagutin yun? Ang hirap ng question mo, no? Hindi na kaya, sabi ko, pag ang pitse, lagyan mo ng kape, sabi ko, ano ang lalabas pag binuhos? Nakatulala sa akin. Hindi, example lang naman. Natural, pag Coke ang nilagay mo, Coke ang lalabas. Tama ho ba ako? Yun. Ang tao, pag lagay mong Kristo, alam mong demonyo ang lalabas. Siyempre, ugali din ni Kristo at hilig ni Kristo. Di ba? Ano bang hilig ni Kristo kaya? Nung si Kristo yung bata pa, nawala siya minsan the age of 12 years old, saan siya natagpuan? Sa temple. Kasi gusto ng Diyos, ng Panginoong Hesus, salita ng Diyos ang gusto niyang pakikinggan. Alam po? Kaya po, di ba, sabi ng John 8:47, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi sila nakikinig o wala silang ganang makinig sapagkat hindi sila sa Diyos. So maraming tao na nag-declare that they are Christians. Okay, Kristiyano po ako, pero tingnan niyo pong hilig, nasaan ba siya? Diba? Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Okay, so maraming salamat po na overwhelmed po ako sa bigdig ninyo. Challenge po ako, sabi ko, pagka ang pastor ay may pangarap at may mga members na sumusuporta sa pangarap ng pastor, wala pong hindi kayang abutin Ano po? Naalala ko yung Tower of Babel, di ba? Doon nagkaisa ang tao. Aabutin nila yung langit Kaya lang wala sa proseso, wala sa paraan ng Diyos. Kaya nga doon, binigyan ng Diyos ng iba't ibang lingwahe para di sila magkakaintindihan. Kasi kung hindi, maaabot para. Kaya sabi, pag naabot ng tao, wala nang saysay yung John 14:6. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. So kung kaya ng tao abutin ang langit, hindi na kailangan si Kristo. So kaya, praise God, may Pasko, sila yung ating tagapagligtas dahil hindi kaya nating iligtas ang ating sarili. Ano po? So bago lahat, tayo po muna
Tumayo, basahin natin ating pong talata. Open your Bibles and read the book of 2 Corinthians, chapter 8. Beginning from verse 1 up to verse 7. Okay? Nakita na po? Kung nakita po, say amen please para malaman ko. Okay, basahin ko po ng malakas. Sundan nyo na inyong mga mata. I'm reading from the King James Version. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed upon the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord, and unto us by the will of God. Insomuch as we desire Titus, that as he began, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Tayo po'y saglit na manalangin. Dakilan namin Diyos, salamat po muli, Ama. Nasa oras na ito, kami po'y malaya pang makapunta sa bahay-sambahan. Malaya pa kami makabukas ng aming pong Biblia. Malaya pa kami makapangaral ng iyong Banghelyo. Malaya pa kami makapakinig ng iyong salita, Panginoon. As we come to you, dear Father, in Jesus' most mighty name, kami po humihingi muli ng paglilinis at pagpapatawad mo sa lahat ng naming karumihan. Sapagkat kung may mga kasalanan na sumpungan sa aming pong puso't isipan sa mga oras na ito, hindi pong gagawa ang iyong pong banal na Espiritu para kami kausapin, maunawaan namin ang iyong salita. Lord, as we study upon your words today, help us, Lord. Kausapin niyo kami muli. Ibaba niyo ang aming sarili upang madali mo kaming maitaas at maturuan, Panginoon. At hiniling ko po na iyong walang kabuluhang lingkod muli, gamitin mo para sa pangaral ng iyong salita. At Lord, please, tulungan mo kami i-apply ang salita mo sa aming pong buhay. Sapagkat ito po magsisilbing gabay, magtuturo sa amin sa tamang landas, pagbigay sa amin ng prinsipyo, makadiyos na prinsipyo. At muli sa iyo namin binabalik ang papuri pa sa salamat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, be seated please. Ating po mag-uusapan ngayong umaga is the approved giving. Okay? Kung bakit po, alam niyo po, masarap pakinggan ang giving, ano po? Opo. Ang hirap pala magtanong dito, Pastor. Oo, dahil giving ang pinag-uusapan, di ba? Kasagot. Diba? Tatanungin ko kayo, ano ang pinakamasarap sa piling? Yung kayo ay tumanggap o kayo yung nagbigay? Bigay. Wait, ulitin ko lang, yung totoo. Parang hindi totoo yun. Di ba, kapag halimbawa, ikaw ay binibigyan ng 1 milyon araw-araw. Sobrang palad mo, ano? Baka sasabihin, Pastor Noy, mapalad ka sa lalaking lahat. Parang si Maria. Kung nakakatanggap ka ng 1 milyon araw-araw, mapalad ka. Pero alin ang papangarapin nyo? Yung nakakatanggap ng 1 milyon araw-araw, yung nagbibigay ng 1 milyon araw-araw. Hindi mo kayang higitan yung damdamin at saka saya na nagbibigay. At ibig sabihin, mas pinagpala siya kaysa sa iyo. Diba? So, itong Christmas, ang mensahe ng Christmas is about giving. Amen.
Kaya nga, di ba, mayroon tayong sineselebrate na isinilang na tagapagligtas. Kahit si Mary, di ba, in Luke chapter 1 verse 47, sabi niya, "My spirit that rejoiced in God, my Savior." Kahit si Mary, natutuwa siya dahil isinilang ang kanyang Diyos at tagapagligtas. Okay? So si Mary ay hindi sinasamba, ginagalang siya. Sabi ng Bible, "Blessed art thou